you come to yung towards the end of the 1970s, no, nagkaroon ka na ngayon ng mga usapan, and the Americans were actually responsible for for trying to push the talks together, no, yung Camp David Accords, no, na kung saan unti-unti yung mga Arab states na kaaway ng Israel, no, began to actually discuss peace terms with Israel. No, so Egypt yung unang-una dito sa mga ito. Jordan actually came next, no. Now think about it, kung ikaw yung Palestinian people, no, ang iniisip mo, no, na hindi tapos yung gera, dapat makuha namin ulit yung makuha namin ulit yung lupa na sinakop ng mga Israeli, no. At ang inaasahan mo ay itong mga Arab states na ito, no, natutulungan ka na ma-recover yung mga teritoryo na yon. And now, all of a sudden, ito yung mga Arab states na ito, nakipag-usap na sila sa Israel. Nakipag-sign na sila ng peace accord. So, kumbaga, parang nagkaroon sila ng problema as far as that arrangement was actually concerned. No? So parang tingin nila parang napapabayaan sila. No? Parang ganon yung nangyari. Ano ba yung teritoryo na pinag-uusapan natin? Well, of course, there are two significant pieces of territory. Yung una, yung tinatawag natin na West Bank. No? Yung West Bank kasi, ito ay teritoryo na nasakop, parang ito yung parte ng partition dapat na ibibigay doon sa mga Palestinians, no? Pero noong 1948 war, sinakop ito ng Jordan. So actually Jordan ang may hawak doon sa West Bank, no, until yung 1967 war, na kung saan nakuha ng Israel yung West Bank. Then the other piece of land na pinag-uusapan is yung Gaza Strip, no. It's maliit lang ito na teritoryo, no, na nandoon sa may Mediterranean. Yung southern border niya is actually Egypt, no, doon sa Sinai Peninsula. Ang katabi niya is Israel. It's a small piece of territory, a few hundred square miles. I think ang bilang nila ngayon is around 2.2 million Palestinians actually live there. No? So ito yung dalawang enclaves ngayon ng mga Palestinians na pinag-uusapan natin. Pero ayun nga, nagkaroon ngayon ng uprising, yung tinatawag niya na Intifada, no? In the 1980s, no? Ang ano nung uprising na yon is the Palestinians, tingin ko dalawa yung rason niyan. Una, yung frustration nga over yung issue ng nakikita nila yung mga kakampi nila, yung mga Arab states are now settling with Israel, no? The second thing was because Israel was settling with the Arab states, no, the other thing that they were actually doing, or what was actually happening, no, yung nangyayari dito, no, nagtatayo sila ng mga settlements doon sa teritoryo in the West Bank in particular, doon sa mga teritoryo na ngayon na yon, no, na kung saan naglalagay sila ng mga Jewish settlers, right? Similarly sa Gaza, meron din mga ganon, no? So ang nangyari in the 1980s, nagkaroon ka ngayon ng uprising ng mga Palestino, no, against what they referred to as yung Israeli occupation, no, of their territories, of their land.